Hello mga idol! Ipagpatuloy na natin mga ka-mom onja ang kwento ni Yosong. Nasaksihan natin ang pagdating ni Jong Miyong ng Mount Wasek para tulungan si Wiyong. Balik tayo kagabi. Makikita natin si Wiyong na nakasalubong ang mga taga Mount Wasek kung saan ay nabangga niya ito at pinapatabi siya. Makikita natin sa mukha ni Chorang at Jong Miyong ang pagkagulat sapagkat nakilala nila ang uniform na suot ni Wiyong at gusto magpakilala ng dalawa subalit natakot si Wiyong sapagkat binubunot ni Choran ang espada niya. Tinaas ni Wiyong ang kanyang kamay at sinasabihan na huminahon ng mga taga Mount Wasek at nagpakilala si Wiyong na trainee siya ng Chonbong Academy at di daw siya lalaban. Subalit na disappoint si Chorang sapagkat kaya pala binubunot niya ang espada niya ay iyon ang paraan niya para magpakilala kasi ganong sa Django kapag isa kang disipolo. Subalit tumawa lang si Wiyong at tinatanong niya kung may matutulugan na ba ang mga taga Mount Wasek sapagkat gumagabi na at inaanyayahan niya ito na makituloy muna sila sa bahay ni Wiyong. Nagpasalamat naman si Jong Miyong sa pagpapatuloy sa kanila kasi medyo na late sila na dapat ay makakapunta na sila sa Soan ngayong araw at masaya sila na tinatanggap ang pagiging hospitality ni Wiyong. Sa bahay ni Wiyong ay sinasabi niya na medyo di kagandahan ang kanyang tahanan subalit mas okay na din daw ito kesa sa labas sila matulog. Ang village din ay di gaano malayo dito kaya kung aalis sila bukas ng umaga ay makakarating sila ng tanghali sa Soan. Kinaumagan ay tinatanong ni Wiyong kung masyado ba maliit ang kanyang bahay at kung nakatulog naman daw sila ng maayos na sinagot naman ni Chorang na masarap daw ang naging tulog niya. Nagpaalam na ang mga taga Mount Wasek at nagpapasalamat sila sa pagpapatuloy sa kanila. Habang naglalakad papuntang Soan ay sumakit daw ang leeg ni Chorang na sinabi naman ni Jong Miyong na siya ay okay lang masarap ang tulog niya. Habang hawak ni Chorang ang batok niya ay nagulat siya sa nakita niya. Nakita pala ng dalawa ang grupo ni Kupal na papunta sa bahay ni Wiyong. Nakita nila Chora ng mga dala ng mga kupal kasama na ang isang bow, maraming pera at mga box pang martial arts. Tinanong Jong Miyong na parang papunta daw ang grupo ni Jindo sa bahay ni Wiyong. Subalit sabi lang ni Chorang na umalis na sila at magpatuloy na sa paglalakad na sinang-ayon na naman ni Jong Miyong. Balik tayo sa kasalukuyan ay makikita natin na binati ni Taegon si Chorang at sinabi niya na kapansin paing lumaki na si Young Master Chorang Yung. Bumati din si Chorang kay Taegon at humihingi siya ng pasensya sa pagsingit sa usapan nila na sinagot naman ni Taegon na wag daw mag-alala okay lang daw siya at sinabi niya na ipapakilala si Chorang kay Jindo at ganun din na pinakilala si Jindo kay Chorang. Subalit makikita natin na naiinis si Jindo at sinasabi niya na hindi ito ang oras para sa mga pagpapakilala, makikita natin ang inis ni Jindo sa pagdating ni Chorang. Masaya si Taegon sa pagdating ni Chorang at tinatanong niya ito kung bakit nakadalaw siya ngayon. Sinagot naman siya ni Chorang na kaya siya naparito ay may request siya na magkaroon sila ng walang limitasyon na sparring contest sa Chonbong Academy. Nagulat si Taegon sa minumungkahi ni Chorang at sinabi naman ni Chorang na nangako si Taegon ng isang sparring contest kasama ang mga disipolo ng Chonbong Academy nung bumisita si Taegon sa Mount Wasek na sinang-ayon na naman ni Taegon na totoo yon na may sinabi siya. Nagagalit naman si Jindo na alam niya na si Chorang ang Blossom Blade Master subalit bakit kailangan pa ngayon ito mag-request. Subalit sinabi naman ni Taegon na tatanggihan niya ang mungkahi ni Chorang sapagkat may pinagdadaanan ng academy niya. Makikita natin na nag-usap si Chorang at Jong Miyong at sinabi ni Jong Miyong na gusto niya tignan ang kalagayan ni Wiyong sapagkat tinulonggan sila nito na pumayag naman si Chorang subalit si Chorang ay didiretso na sa Chonbong Academy. Tinanong naman ni Chorang si Taegon na kung ang pinoproblema ba ni Taegon ay si Wiyong ay wag na siya mag-alala at umalis pa. Nakinagulat naman ng dalawa lalo na si Jindong, tinanong ni Taegon kung ano ba ang ibig sabihin ni Chorang na sinagot niya naman na si Jong Miyong na ang bahala magdala kay Wiyong dito. Makikita natin ang pag-atake ng isang kamay na itinalsik naman ng tatlong kupal sa lakas ng atake. Namangha si Yosong sa lakas ni Jong Miyong at mukhang di na niya kailangan pa kumilos. Tinanong ni Jong Miyong si Yosong kung nandito rin ba siya para tulungan si Wiyong na sinang-ayon na naman ni Yosong subalit di niya alam kung ano ba ang nangyayari. Habang sinusubukan tanggilan ni Jong Miyong ang harang sa pinto ay napapasabi na lang siya na mukhang hindi lahat ng taga Chonbong ang masama. Sa lakas ni Jong Miyong ay binali niya ang kahoy gamit lamang ang kanyang kamay. Sa wakas ay nakapasok na ang dalawa, tinatanong ni Yosong kung okay lang ba daw si Wiyong. Masaya na nagpapasalamat si Wiyong kay Yosong dahil niligtas daw siya. Sabi naman ni Yosong na mas malaki ang tinulong ni Jong Miyong kesa sa kanya. Nagpasalamat naman si Wiyong kay Jong Miyong sa pagtulong nito at di niya daw alam kung paano siya makakabawi na sinagot naman ni Jong Miyong na marami nang naitulong si Wiyong sa kanila kaya kusa na daw siya tumulong para makabawi man lang sa kabutihan na pinakita ni Wiyong at nagpaalam na din siya kasi nakita na niya na ligtas lang si Wiyong. Napapasabi naman si Yosong na napakabuti naman ni Jong Miyong.
Nagpapasalamat din siya dahil tinulungan sila ni Jong Myung kung hindi baka may nangyari pang masama. Makikita natin na tumatayo na ang mga kupal na alagad ni Jindo at sinabi ni Yosong na kailangan niya tanenjin ang mga ito bakit tina-target nila si Wiyong. Sinabi naman ni Wiyong na sa atinjin niya ay alam na niya kung bakit sabay turo sa mga kayamanan at mga box at sinabi niya na dinala ni Jindo at ang grupo niya ang mga ta para ipabintang sa kanya na ninakaw niya ang mga ta. Balik tayo mga ka-mom onja sa opisina ni Taegon na bigla siya nagulat sa sinabi sa kanya ni Chorang at makikita din natin ang takot sa mukha ni Jindo na sinabi ni Chorang na kaninang umaga ay nakita niya si Jindo at ang grupo nito na may mga dalang sako ng pera, mga libro at mga sandata papunta sa bahay ni Wiyong kung saan doon sila natulog kagabi kasama si Jong Myung. Humihingi din siya nagpasensya kung narinig niya man ang pinag-uusapan nila pero alam ni Chorang na hindi dapat pagbintangan si Wiyong dahil inosente siya. Napapahawak na lang sa mukha si Taegon sa kahihiyan na ginawa ng mga kupal at sinabi niya na kung totoo ang sinabi ni Chorang ay paparusahan niya ng matindi ang grupo ni Jindong. Makikita natin ang takot at inis sa mukha ni Jindo. Pinagtatanggol naman ni Jindo ng sarili niya na baka nagkakamali lang si Chorang na baka si Wiyong at mga kagrupo niyang kriminal ang nakita ni Chorang. Nakakatakot naman na sinabi ni Taegon na kung totoo ang sinasabi ni Jindo ay ipakita niya ito gamit ang kakayahan niya sa pakikipaglaban. Sinabi ni Taegon na since nandito na naman si Chorang ay kung bakit di naumpisahan ng unang sparring kalaban si Jindo na kinagulat ni Kupal. Sinabi din ni Taegon na kahit na stupid si Jindo ay siya naman ang Academy's best disipolo at alam niya na maraming matututunan si Jindo kay Chorang bilang isang Blade Master. Napumayag naman si Chorang sa sparring. Makikita natin na mag-uumpisa na ang laban ng dalawa at gagamit sila ng tunay na espada. Nagagalit na nakahanda na lumaban si Jindo at sa tingin niya na ang sparring nato ay parusa para sa kanila kaya kailangan italonin si Chorang. Tinaas na ang kamay ni Taegon hudyat para mag-umpisa na ang laban. Mabilis na umatake si Chorang at nahawakan niya ang ulo ni Jindo na kinagulat ni Kupal. Agara naman hiniwan ni Chorang ang kamay ni Jindo na kinaputol nito. Makikita natin ang isang sako ng pera at dumating na si Yosong at Wiyong sa academy, tinatanong ng isang guro kung okay lang ba si Wiyong na sinang-ayon na naman ni Wiyong na okay lang siya, habang si Master Ma naman ay tinitignan ang mga ninakaw na pera ay binabati niya ang dalawa sa magandang pinakita nila. Sinabi ng guro na ipaliwanag ni Wiyong ang mga nangyari dahil importante ito at sabihin niya ang lahat ng detalye. Sinasabi naman ni Master Ma kay Yosong na magulo ang buong academy ngayon. Dahil ang Blossom Blade Master galing sa Mount Wasek ay nag-umpisa ng walang katapusan na sparring sa academy na kinagulat naman ni Yosong. Nagpatuloy na nga ang mga sparring sa Chonbong Academy na pinapangunahan ng Blade Master na si Chorang. Laban dito, laban doon. Ang unlimited sparring ay ang paraan para malaman kung sino ang Blade Master dahil nabibigay ang titulo at nakapag 10 beses na sunod-sunod ang pagkapanalo laban sa mga elite na disipolo o kaya ang pinakalas na nakatayo sa paligsahan. Astig na nakatayo at nag-aantay si Chorang kung sino ang susunod na makakalaban niya. Ayon kay Master Ma ay dapat ang contest ay one-on-one lang subalit tinuya ni Chorang ang Chonbong Academy sa pamamagitan ng pagputol ng kamay kay Jindo kaya ngayon ay all-out battle na laban sa Mount Wasek at si Taegon ay umalis na lang ng walang sinasabi kaya sobrang gulo ngayon ng academy. Makikita natin na ang lalaban na ay si Soso at sinasabi niya na ayaw niya man kay Jindo pero di-deserve ni Jindo ang pagkaputol ng kamay. Nagulat si Yosong sa narinig sa kamay ni Jindo, tinatanong niya si Master Ma kung ano ba ang nangyari. Sabi ni Master Ma ay siguro daw nagalit si Taegon kay Jindo sa mga ginawa nito kaya hinayaan niya mag-duel si Jindo at Chorang, di man alam ni Master Ma lahat ng detalye pero sinasabihan niya si Yosong na kailangan siya ng mga kadisipolo niya ngayon. Malalim na napapaisip si Yosong sa mga nangyayari at lahat ng ito ay nangyari nang wala siya sa academy. Nagagalit ang ating bida at sinasabi niya na ang pinaka-problema ngayon ay ang kalabanin si Chorang. Biglang may mission na lumabas at ang mission na ito ay kailangan talonin ng ating bida si Chorang. Laking gulat naman ni Yosong sa nakita niyang mission dahil need niya talonin si Chorang. Napapaluhod naman si Yosong sa nakita niyang mission sapagkat hindi niya pa natatalo si Giho tapos ang gusto ng mission ay talonin pa si Chorang. Habang nagtataka si Master Ma kung bakit nalulugmok ang ating bida kung natatakot ba daw ito kay Chorang dahil sa titulo niya na Blade Master. Nasinagot naman din ni Yosong na natatakot siya dahil hindi lang si Chorang leader ng Mount Wasek ay si Chorang din ang pinakamalakas na mandirigma ng CMCM bilang isa sa Supreme 10. Si Chorang ang Divine Blossom Swordsman. Nagtataka naman si Master Ma sa mga sinasabi ni Yosong na The Supreme at Divine Swordsman. Nagagalit naman na sinasabi ni Master Ma na alam niya na si Chorang ang prime candidate para pumalit sa pagiging leader ng Mount Wasek at alam din ni Master Ma na malakas si Chorang subalit hindi dapat matakot si Yosong na ganyan.
Sinabi din ni Masterman na kung iisipin daw ni Yosong na kung ano bang meron si Chorang na wala si Yosong ngayon. Tinatapik ni Masterman ang likod ni Yosong para palakasin ang loob niya at sinabi ni Masterman na pag natalo niya si Chorang ay magiging sikat siya. Pinaalala din ni Masterman na si Yosong ay isa sa mga proud member ng Mythical 3 Nanograms Chonbong Academy. Napapaisip ang ating bida na noong dating buhay niya ay wala masyado naniniwala sa kanya subalit ngayon ay marami na. Nung una ay napre-pressure pa siya subalit ngayon ay nagbibigay na sa kanya ito ng pakiramdam ng pananagutan. Ang pahabol pa ni Master Ma ay dapat magdala pa si Yosong ng isa pang Daisy Polo bago pumunta sa training center. Makikita natin si Giho na natutulog sa taas ng bubong at maririnig natin na hinahanap siya ng mga tao dahil kailangan siya dali sa training center. Nadidismaya ang ating bida sapagkat sinubukan ni Masterman na palakasin ang loob niya pero alam niya na natatakot lang si Masterman na matalo ang academy sa Mount Wasek kaya sigurado na need nila ang lakas ni Giho. Sa training center naman ay makikita natin ang mainit na laan ni Soso at Chorang at sa lakas ni Chorang ay nagugulat na lang si Soso at nahihirapan siya sa mga pag-atake ni Chorang. Nagalit na si Soso, ginamit na niya ang safeguarding palm niya at nilunsad niya rin ang blade flurry technique niya na iniiwasan naman ni Chorang ng walang kahirap-hirap. Namamangha naman si Chorang sa ginawang atake ni Soso dahil pinagsama niya ang safeguarding palm at blade flurry. Nanghihinayang naman si Soso dahil hindi niya man lang tinamaan si Chorang sa mga atake niya. Naghanda na si Chorang at sinabi niya na kung kakayanin ba daw ni Soso kung dalawang espada na ang gagamitin ni Chorang. Sa bilis ng atake ni Chorang ay nagulat si Soso dahil may papalapit na espada sa mukha niya subalit naharangan naman ito ni Soso pero sa bilis ng atake ni Chorang ay nakatama pa din si Chorang sa balikat at sa hita ni Soso. Tuloy-tuloy ang pag-atake ni Chorang kay Soso gamit ang dalawang espada niya na makikita natin na sobrang nahihirapan na si Soso. Maraming Daisy Polo ng Chonbong Academy ang nanonood sa laban ng dalawa at namamangha ang mga ito sa laban. Nagugulat ang isang main Disipolo sa pinapakita ni Soso dahil lahat ng nakalaban ni Chorang ay di man lang umabot sa 5 pag-atake nito. Damati na ang ating bida na kinagulat naman ng dalawang nag-uusap at sinabi ni Yosong na mukhang na-corner na si Soso kaya ang dapat gawin ni Soso ay ang dumipensa lang muna. Mukhang di nahanap ng ating bida si Giho. Habang nahihirapan si Soso ay makikita natin na pa-smile-smile lang si Chorang. Makikita natin ang pag-aalala ng mukhang ng ating bida at sinasabi niya na mukhang matatalo si Soso. Alam ng ating bida na kahit bata pa ngayon si Chorang ay si Chorang parent siya na kilala ng ating bida na malakas sa dati niyang buhay na magiging leader ng Mount Wasek. Alam ng mga master nila na malakas si Chorang kaya sa atin din ni Yosong ay kakailanganin talaga ni Giho at ng ating bida para lumaban. Sa ngayon ay pag-aaralan muna niya ang mga galaw ni Chorang. Samantalang sa taas ng bubong ay nagising na si Giho, sinasabi niya na masarap ang tulog niya at mukhang tahimik ngayon sa academy, di niya alam kung anong nangyayari. Habang nakahiga si Giho ay may isang tao na nagtanong sa kanya ng direksyon. Ang taong nagtatanong pala ay si Jong Miyong at tinatanong niya kung paano pumunta sa training center. Si Giho lang daw ang taong nakita niya dito. Sa training center ay makikita natin na patuloy pa din ang laban ni Soso at Chorang. Si Soso ay level 9 samantalang si Chorang ay di pera natin alam kung ano ang level niya. Naiinis ang ating bida kasi nakikita niya na pinaglalaroan lang ni Chorang si Soso, imbis na tapos na ang laban ay sinasadya ni Chorang na atakihin si Soso ng mga mahihinang atake lang. Alam ng ating bida na ang lahat din ng nanonood ay napapansin sa ginagawa ni Chorang. Biglang may lumabas na notification na ang third eye ng ating bida ay nag-level up. Ang level na ng third eye ni Yosong ay level 3, habang tinitignan ang notification ay nabigla at naging masaya si Yosong sa pag-level up ng kanyang third eye. Habang pinapanood ng ating bida ang laban ay nalaman niya na nag-level up ang kanyang third eye sa panonood lang ng laban. Sa ngayon ay may kakayahan na siya makita ang strength ng mandirigma, makikita natin na ang strength ni Soso ay 72 samantalang si Chorang ay di parent kaya makita ng ating bida. Habang tinitignan ng iba pang disipolo ay namamangha na lang si Yosong sapagkat ang ibang disipolo ay mas malakas ang strength kesa kay Soso. Subalit alam ni Yosong na wala sa mga tao dito ang may kakayahan na sumira ng isang malaking bato tulad ng ginawa ni Soso. Habang nagdidepensa ay nagagalit si Soso kasi alam niya na pinaglalaroan lang siya ni Chorang. Ginamit ni Soso ang isa sa pinakamalakas na teknik niya, ang piercing kick. Biglang makikita natin na mas tumaas ang strength ni Soso, nasa 87 na ang strength niya. Nagulat ang ating bida sa biglaan pagtaas ng strength ni Soso. Sa lakas ng atake ni Soso ay nawasak ang isang espada ni Chorang na ikinagulat niya at pati na din ng mga taong nanunood. Napapasabi na lang si Chorang na kung dalawang espada ang panangsagan niya ay baka natalo siya. Makikita natin ang paghahanda ulit ni Soso sa pag-atake.
Ginamit ni Soso ang isa pang teknik na cycling stroke na matagumpay naman na harang ni Chorang gamit ang espada niya. Nagugulat na lang si Chorang sa mga teknik na ginagawa ni Soso. Umatake ulit si Soso at ang ginamit na niya ang pinakamalakas na atake niya ang Phoenix Kick. Biglang mas tumaas pa lalo ang strength ni Soso na umabot na sa 79, bahagyang naiwasan ni Chorang ang pag-atake ni Soso sa pamamagitan ng pagtalon. Subalit makikita natin ang lakas ng atake ni Soso na kinawasak ng sahig ng arena, di makapaniwala si Soso na nagawa pa din maiwasan ni Chorang ang ginawa niyang atake. Alam ng ating bida na hindi nag-error ang kanyang third eye, sadyang lumalakas lang talaga ang strength ni Soso kapag gumagamit si Soso ng Key Ascension Technique. Alam din ng ating bida na mananalo si Soso kapag makatama siya kahit isang beses lang. Pinupuri naman ni Chorang si Soso sa mga magagandang kick technique niya. Subalit pahabol ni Chorang na sa Mount Wasek ay di nila pinapayagan ng anumang kick technique. Nagtaka si Soso sa mga sinabi ni Chorang. Sinabi naman ni Chorang na sa Mount Wasek ay ang paggamit lamang ng espada ang pinag-aaralan nila. Kamay lang ang need nila sa paglaban. Habang naghahanda sa atake ay sinasabi ni Chorang na mukhang nawala na ang kinagasnan na Blossom Blessing sa Chonbong Academy dahil sa pagtaturo ng mga kick techniques. Sinabi ni Chorang na ang Plum Blossom ay nagliliwanag sa talim ng espada. Ipapakita na ni Chorang ang tunay na lakas ng hindi gumagamit ng mga mababang teknik. Napalibutang ng Red Blossom ang arena. Namamangha si Yosong sa mga nakikitang Plum Blossom at alam niya kung anong teknik ito. Ginamit na si Chorang ang isa sa mga teknik niya at ito ay ang Blossoming Sword Style, 14 Blossoming Strokes. Nakinamangha ng lahat ng nanonood sa training arena. Nagulat ang ating bida sa notification na lumabas sapagkat nakita niya ang Manifestation Level 1 at alam niya na mas lalo lumakas si Chorang kahit di niya pa din nakikita ang stats nito. Sa sobrang lakas ng atake ni Chorang ay napapatalsik na lang si Soso habang sinusubukan niya itong sanggahin. Napakakulang paglapag ni Chorang pagkatapos niya gamitin ang teknik. Makikita natin ang tuluyan na pagkatalo ni Soso sa laban habang bumabagsak ito sa lupa. Lahat ng tao sa arena naman ay sabay-sabay nang tumingin kay Yosong na parang pinapahiwatig na si Yosong na ang susunod na lalaban, di pero makapaniwala si Yosong sa mga nakita niya at alam niya din na kahit panandalihan lang ay nakita niya ang Manifestation Level 1, di niya alam kung gaano ba dapat kalakas para magkaroon ng manifestation. Namamangha din siya dahil kaya gamitin Chorang ang teknik na 14 Blossoming Stroke sa edad na 15 years old. Alam ng ating bida na pagkatapos mapanood ng mga disipolo ng Chonbong ang lakas ng teknik ng Mount Wasek ay mas gugustuhan na ng mga ito na maging disipolo na lang ng Mount Wasek. Habang sinusubukan pa din ni Soso tumayo ay sinasabi niya na hindi pa din tapos ang laban. Namamangha na lang si Chorang sapagkat kahit na nasagang ni Soso ang pag-atake niya ay alam niya na dapat ay di na ito makakabangon tulad ng mga taong nakalaban na niya. Habang patayo ay makikita natin ang galit ni Soso at nagpapalabas na din siya ng aura. Sinasabi niya na nakita niya si Chorang na tumatawa na parang Meniakis habang lumalaban. Sinubukan din daw ni Chorang na dumaikit sa kanya kahit di naman kinakailangan at pinag-pop unit din daw ni Chorang ang mga damit niya. Pasiga din sinasabi ni Soso na wag na pansinin ang mapang-asar na pananalita tungkol sa mga blossoms at kung ano-ano pa. Mas maikli man ang kasaysayan ng Chonbong Academy kesa sa magarbong sekta ni Chorang ay isa pa ring proud na nakalinya ang Chonbong Academy ng Blossom Swordmanship. Nagulat ang lahat sa sinigaw ni Soso. Habang naghahanda sa muling paglaban ay makikita natin ang madaming pinsala sa katawan ni Soso. Habang nahihirapan ay sinasabi niya na ang isang plum blossom ay maaaring mamulaklak sa init ng tag sibol, ngunit may iba pang mga bulaklak na mamumulaklak sa hamog ng nagyayelong taglamig. At ang pamumulaklak ng Chonbong na lumalaki at umaayon sa pinakamahirap na kondisyon ay tinatawag na the winter blossom. Sa isip ISP ni Soso ay di siya sigurado kung makakayanan niya ba pero susubukan niya pa din. Pagalit na sinabi ni Soso na wag magsalita si Chorang na parang alam na niya ang lahat sa kanila sabay gamit ng isang teknik na Chonbong Martial Art Mastery. Kinagulat nila Yosong ang ginamit ni Soso na Mastery. Nilunsad na ni Soso ang mga atake niya at kada atake ay tumataas ang strength ni Soso dahil ginamit na niya ang teknik na Divine Rising Snow Blossom. Sa lakas ng atake ni Soso ay lumabas na din ang manifestation niya na level 1, nagulat ang ating bida sa ginawa ni Soso dahil napalabas din ni Soso ang manifestation niya. Ramdam din ni Chorang ang lamig ng mga atake ni Soso at alam niya na makakatapat ito as 14 blossoming strokes niya subalit masyado itong malamaya at biglang nag-counter attack si Chorang gamit ang scattering blossom strokes gamit ang kanyang kamay. Natumama naman kay Soso at lubos siyang nasaktan dito dahil ramdam niya ang sakit sa katawan niya. At tuluyan na nawala ng malay si Soso dahil hindi na gumagalaw ang katawan niya. Habang pabagsak ay sinalo naman siya ng ating bida.
Sinabi din ni Yosong na magaling ang pinakitang laban ni Soso. Nagulat si Soso na si Yosong pala ang sumalo sa kanya. Masayang chini-cheer ng mga iba pang disipolo si Soso sa magandang pinakita niyang laban. Kahit natalo si Soso ay pinupuri siya ng lahat ng tao sa arena pati na din ang teknik na pinakita niya. Nagsasaya ang lahat ng tao sa pinakita na teknik ni Soso na kayang sabayan ang teknik ng Mount Wasek at napagtanto ni Yosong na dahil sa pinakitang teknik ni Soso ay napataas nito ang moral ng academy. Habang nakatayo ay naiirita si Chorang sa mga sinisigaw ng mga disipolo ng Chonbong, ang ibang disipolo ay sinasabihan na ang ating bida na kaya niya lumaban. Habang makikita natin sa taas ng arena ang kamay ni Jindo na nakatusok ang espada ni Chorang ay sinasabi ni Chorang na nadidismaya siya kasi akala niya malalakas din ang Iyabang Division ng Mount Wasek subalit wala pa din may kayang masabayan siya sa laban. Habang nakaharap sa ating bida ay makikita natin ang tensyon kay Chorang at kay Yosong. Sinabi ni Chorang na naniniwala siya kay Yosong bilang dragon ng Chonbong na mas malakas ito at masasatisfy siya ng ating bida sa laban habang nakangisi ang muka. Nagtaka ang ating bida sapagkat di naman daw niya sinabi ang pangalan niya. Subalit sinabi ni Chorang na narinig niya ang name ni Yosong sa leader ng Mupong Security Group at dahil kay Yosong ay nahirapan sila mag-register. Ang pag-register ni Yosong bilang Dragon of Chonbong bago ang Mount Wasek sa iisang araw ay nakakamanghang nagkataon lang subalit si Yosong ang tunay na dahilan kaya napunta sila Chorang sa Chonbong Academy. Habang nagkukulangat ay napapawaw na lang si Giho sa inabutan niya. Muntik na daw niya makaligtaan ng gantong pangyayari dahil sa pagtulog niya at gusto niya ang lumaban.